Ito ang pagpapatuloy ng kwento ng Dreamland Adventure. Natapos ang huling video sa conclusion ng ikalawang pakikipagsapalaran sa mundo ng panaginip. Nagtagumpay ang ating bida na si Howard na lutisin ang gulo at tulungan si Sabrina. Ang kwento ay nagsisimula sa mga tao na pinag-uusapan ng isang kalye sa likod ng gusali ng kumpanya na puno ng food trucks at masasarap na murang pagkain. May balitang may bagong noodle stand na laging puno dahil sa sarap ng pagkain. At tama nga, makikita natin ang masiglang kalye na puno ng mga stall, at doon mismo ang noodle stand na tinatawag na 2,003 noodles. Pinag-uusapan ito ng mga tao. Kakaiba ang pangalan, ngunit napakasarap ng pagkain. Sa katunayan, napakasarap na palaging puno ang stall ng mga taong pumipila para kumain doon. Makikita natin si Josh Tai na abalang gumagawa ng noodles na ino-order ng mga tao, at nasa likod niya si Howard, ang ating bida, na sa wakas ay natupad ang pangarap na magsimula ng sariling negosyo. Ngunit pinagsasabay niya ang dalawang trabaho dahil hindi pa siya nagbibitiw sa trabaho sa Big Gloria Company. Nagtratrabaho siya doon sa araw at inilalaan ang gabi sa kanyang noodle stand. Ginagawa niya ito dahil iniisip niyang aabutin ng taon bago mabayaran ang utang ng pamilya kung sa isang trabaho lamang siya aasa. Hindi rin malayo ang sitwasyon ni Josh Tai. Ang kanyang asawa ay malubha ang karamdaman at kailangan ng mamahaling gamot mula sa ibang bansa. Ngunit mahirap para sa kanya dahil, bilang isang ex-convict, mahirap makahanap ng trabaho. Hindi siya makakuha ng trabaho kahit sa construction site. Binigyan siya ng pera ng mga tauhan ni Lawrence upang patayin si Howard, ngunit hindi iyon sapat. Ang ginawa niya ay pinagsama ang pera at ilang ipon upang magrente ng food stand. Hindi man kalakihan, ngunit kumikita ito ng maayos. Nakikita natin ang mga e-girls na nagtatanong sa bida kung magsisimula na ba siyang mag-livestream ulit kasama nila. Sinabi ni Howard na dahil sa kanyang brother 7 character, nagkaroon pa ng strike ang kanilang account. Hindi niya iniisip na magandang ideya na gumawa ulit ng content kasama sila na ikinadismaya nila. Ang totoo, hindi siya magaling sa pagpapatawa ng tao. Nakakapagod para sa kanya na pilitin ang sarili na maging iba para lamang magpataas ng bilang sa live stream. Dagdag pa, natuklasan niya ang isang bagay na talagang magaling siya. Talagang gustong-gusto ng mga tao ang pagkain nila sa noodle stand. Maging si Howard mismo ay hindi inaasahan na magiging matagumpay agad ang negosyo. Sa wakas ay maibsan na niya ang pasanin ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, may narinig silang sumigaw, isang customer na nagsasabing may langaw sa kanyang noodles. Lahat ay lumingon upang makita kung ano ang nangyayari. Sumigaw ang customer, nagtatanong kung sino ang may-ari ng stand na iyon. Kaagad na sinabi ni Howard na siya ang may-ari. Tumayo ang customer, nagtatanong kung anong klaseng negosyo iyon, paano sila nakakapag-serve ng noodles na may langaw. Humingi ng paumanhin si Howard sa hindi magandang karanasan ng customer at sinabi na libre na ang noodles na iyon. Ibibigay rin niya ang susunod na order ng libre. Nagtanong ang lalaki kung sa tingin ni Howard ay sapat na iyon. At kung magkasakit siya dahil sa pagkain na iyon, magkakaroon siya ng problema at kailangan siyang bayaran ni Howard. Tumayo ang isa pang customer, nagsasabing noong huling beses na kumain siya sa stand na iyon, nagkaroon siya ng diarrhea. Sino ang nakakaalam kung ano ang nilalagay nila sa noodles? Napagtanto ni Howard na plano ng mga ito na pabagsakin ang kanyang negosyo. At nagsimulang magduda ang iba pang mga customer sa kanilang noodles. May mali ba talaga sa pagkain na ito? Sinabi ng unang nagrereklamo na customer na, tingnan ang dami ng mga customer doon. Marahil ay may nilalagay silang kakaiba sa noodles. Dinagdag ng pangalawang customer na baka may nilalagay para maging adik ang mga tao sa noodles. May pumalo ng kamay sa mesa. Si Josh Tai iyon, sinasabi na walang katotohanan iyon. Isa siyang tapat na manggagawa, ngunit may customer pa ring umaalis, sinasabing mas mabuti pang huwag na kumain ng noodles na iyon. Tamang-tama lang na iyon ang nangyari, kahit pa nagsumikap siya ng husto at tapat na trabaho, kailangan pa rin maging mahirap ang lahat para sa kanya. Isang misteryosong babae ang malakas na nagsabing ang customer mismo ang naglagay ng langaw sa noodles. Lahat ay lumingon upang makita kung sino ang nagsabi noon. Tinanong ng lalaki kung sino siya at bakit siya nagsasabi ng ganitong kalokohan. Sinasabi ba niyang mga sinungaling sila? Ipinakita ng babae ang kanyang telepono at sinabing na i-record niya ang eksaktong sandali na ginawa iyon ng lalaki. Nais ba niyang ipakita niya ito ngayon? Nagsimulang magtipon-tipon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyayari. Tinanong muli ng babae kung nais ba niyang ipakita niya ang video, at sa pamamagitan ng paraan, hindi ba't ang dalawang customer na iyon ay may-ari ng dalawang noodle stands na malapit doon. Agad na natigilan ang dalawang lalaki, hindi alam kung ano ang sasabihin, ngunit tapos na para sa kanila.
Naintindihan ng lahat na ang 2003 noodle stand ay napakaganda ng negosyo kaya't pati ang mga kakumpetensya ay gumagawa ng maduming paraan para pabagsakin sila. Pagka-realize nilang na-booking na sila, agad na tumakbo ang mga lalaki, ngunit hinabol sila ni Josh Tay na may hawak na pamalo. Hindi iyon makakaligtas ng basta-basta. Pumunta si Howard upang pasalamatan ang misteryosong babae na tumulong sa kanila, ngunit hindi nagsalita ang babae, na natiling misteryoso. Sinabi ni Howard na bilang pasasalamat, maaari siyang kumain ng maraming bowls ng noodles ng libre mula ngayon. Ngunit sinabi ng babae na sinabi lamang niya ang gusto niyang sabihin, at ginawa ang gusto niyang gawin. Sige, lumipas ang ilang oras, at halos swamupa na ang dagsa ng mga customer. Nagbabala si Josh kay Howard na ang misteryosong babae ay naroon pa rin, nakaupo lang siya at walang ginagawa, at higit pa, nakatingin siya kay Howard buong oras. Namalaya ni Josh na may naisip siyang isang bagay, at sinabihan si Howard na huwag siyang makikipagtalik sa menor de edad, malaking gulo iyon, at kapag nahuli siya, tapos na siya. Ngunit tinanong ni Howard kung anong klaseng tao ang iniisip niyang siya, hindi siya interesado sa mga batang babae. Sa sandaling iyon, tumayo ang babae, lumapit ng dahan-dahan sa kanila, at tumayo ng walang sinasabi. Dahan-dahang inalis niya ang kanyang hood, at ipinakita ang kanyang mukha sa kanilang dalawa. Sa pagkagulat ng lahat, siya ay mababa ang antas, at mukhang galit siya tungkol sa isang bagay. Nabigla si Howard nang makita ang mukha niya, at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Lumapit ang babae sa kanila at hinawakan si Howard sa apron. Tapos tumingin siya sa kanya at sinabi na dapat managot siya. Agad na nilock ni Josh ang ulo ni Howard at tinanong kung ano ang sinasabi ng babae. Hindi ba't sinabi niyang hindi siya interesado sa mga batang babae? At ang bida, hirap na sa paghinga, sinabi na hindi iyon ang iniisip ni Josh. Ang babae ay anak ng isa sa kanyang mga tiyo, sa madaling salita, pinsan niya, si Kitty Chen, isang high school teenager. Lumipas ang ilang oras, at nalaman nila kung bakit naroon si Kitty. Ayon sa kanya, tumakas siya mula sa kanilang bahay dahil galit siya sa kanyang ama. Nakakatuwa dahil gustong-gusto ni Howard ang tiyuhing iyon. Nang ang kanyang pamilya ay nasa kagipitan, isa siya sa mga iilang tumulong sa kanila. Ngunit galit si Kitty sa kanya. Sinabi niya na may kabit ang kanyang ama at niloloko ang kanyang ina. Nabigla si Howard sa una, ngunit nagsimulang magtaka kung totoo iyon. Siya ba talaga ang tiyo na kilala niya? Ngunit ang totoo, matagal nang hiwalay ang mga magulang ni Kitty. Normal lang na magkaroon ng ibang karelasyon ang kanyang ama balang araw. Walang dahilan para gawing parang krimen o malaking pagtataksil iyon. Sinabi ng babae na hindi siya babalik sa kanilang bahay hanggat hindi nakikipaghiwalay ang kanyang ama sa babaeng iyon. Tinanong ni Howard kung hindi siya uuwi. Saan siya titira? At sinabi niya, sa bahay niya, syempre. Natapos ang kabanata, at nagsimula ang susunod na may eksena tulad nito. Sinabi ni Howard kay Kitty na hindi na niya kayang pigilan. Si Kitty, na may namumula ang mukha, ay sinasabihan siyang huwag gawin iyon. Si Howard ay ginagawa ang lahat para mapigilan ang isang bagay, at siya ay mukhang nag-aalala, at pagkatapos, sumigaw siya na huwag siyang pumasok. Si Howard ay halos sumabog sa pagnanais na pumunta sa banyo, at ang babae ay nandoon na ng halos 2 oras. Kung pinatagal pa niya ito, tiyak na magwawala siya. 3 araw na mula nang tumakas si Kitty mula sa bahay at pumunta sa kanya upang makitulog. Mula noon, ang buhay niya ay naging magulo. Halimbawa, isang beses habang nagsasampay siya ng mga damit sa lubad, may panty siya sa gitna. Siyempre, dumating siya sa oras na hawak niya ang panty at iniisip na siya ay pervert. Maya-maya, pumunta si Howard sa silid, at naruroon siya, nakakalat, naglalaro sa kanyang telepono. Tanong niya kung hindi siya pupunta sa paaralan, at sinabi niya na siya ay may sakit. Tanong niya kung anong sakit, at sinabi niya na ito ay isang uri ng sakit na nagpapalakas ng catamaran. Ito ay isang bihirang sakit na nangyayari lamang 2 beses sa isang taon ngunit tumatagal ng 6 na buwan. Nagalit si Howard, ngunit tinuwanan siya. Sinabi niya na kailangan niyang manatili sa bahay ng ilang araw dahil siya ay may sakit kahit na maaari mong marinig ang kanyang pagtawa sa likod ng tawag. Maya-maya, nagluto si Josh ng tanghalian para sa kanila, ngunit si Kitty ay may kakaibang hitsura at hindi kumain ng anuman. Tinanong ni Howard kung ano ang mali, at sinabi niya na hindi siya kumakain ng mga kabute o iba pang uri ng gulay. Hindi rin siya kumakain ng paminta, at hindi rin siya mahilig sa salad. Nagalit si Howard ng husto. Ang batang ito ay nakakainis. Ngunit kahit ganon, hulaan mo kung ano. Bumili ang ating protagonist ng Happy Meal para sa kanya. Sa gabi, ang babae ay halatang natutulog sa kanyang kama, habang sina Howard at Josh ay natutulog sa sofa. At binabantayan ko itong si Josh.
Hindi ko pa nakakalimutan kung ano ang sinubukan niyang gawin kay Sandy noon. Sa kabila ng lahat, ang batang ito ay humihilik tulad ng baboy. Nagpapasalamat si Howard na darating ang kanyang ama para kunin siya bukas. Kung siya ay manatili ng isang araw pa, tiyak na mababaliw siya. Dumating ang susunod na araw, at nakita natin na nakakita si Howard ng liham. Ito ay isang tala mula kay Kitty na nagsasabing aalis siya, at hindi niya kailangang hanapin siya. Nakita natin na bago ang eksenang ito, kakausapin ni Howard ang kanyang ama sa telepono, kung saan ang lalaki ay nagpapasalamat kay Howard sa pag-aalaga sa kanya at sinabing kukunin siya. Kitang-kita na nag-aalala si Howard kay Kitty, at ang ginawa niya ay maghanap sa kanya. Ngunit sa sandaling umalis siya sa apartment, nakita niya ang isang batang babae. Ang batang babae ay may hawak na keychain na kuti tulad ng mayroon si Kitty sa kanyang backpack. Tinanong niya ang batang babae kung saan niya nakuha iyon, at sinabi niya na isang magandang babae na may ponytail ang nagbigay sa kanya nito, at pagkatapos ay sumakay sa elevator at umalis. At doon nila naisip na si Kitty ay talagang tumakas. Nagpa siya silang maghiwalay upang hanapin siya. Pumunta sila sa kanyang paaralan, pumunta sila sa mga internet cafe na malapit, pumunta sila sa mga parke, at wala. Ang bahay ni Kitty ay nasa lungsod ding ito. Parang magiging malaking usapin. Nag-aalala sina Howard at Josh para kay Kitty, at 2 oras na biyahe mula sa bahay ni Howard patungo sa kanya. Iyon ay kakaiba. Lumipas ang buong araw at hindi nila siya natagpuan. Kailangan ni Howard na tawagan ang kanyang tiyuhin at sabihin na nawawala ang batang babae. Sabi ni Josh baka, kailangan nilang maglagay ng wanted posters na may larawan niya. Ngunit sabi ni Howard, sobra na iyon. Panahon na para umuwi sila. Pagdating sa apartment, naririnig namin ang tawanan na umaabot mula sa kwarto ni Howard. Hulaan mo kung sino. Siya, si Kitty, na nakahiga at naglalaro sa kanyang telepono. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya ang isang tao na nakatayo sa likod niya at natakot nang makita niyang nakatayo sina Howard at Josh doon. Tinanong ni Josh kung siya ay nasa bahay sa buong oras. Naglakad sila ng buong araw sa kalsada na naghahanap sa kanya, iniisip na siya ay tumakas. Medyo nag-alala siya at tinanong, tumakas. Lumabas lang siya para bumili ng merienda. Hindi siya tumakas, ngunit nagalit si Howard, sinabing siya ang nagplano ng lahat ng ito. Una, pinasobra niya sila ng atensyon sa pamamagitan ng liham, sinadya na mag-isip silang siya ay tumakas. Pagkatapos ay pumunta siya sa batang babae at pinilit na magsinungaling sa kanila. Ang mga matatanda ay may kaugaliang maniwala na ang mga bata ay palaging nagsasabi ng totoo, kaya nahulog sila dito tulad ng mga hanggal. Pagkatapos marahil ay nagtago siya sa hagdang baba at umuwi sa apartment agad pagkatapos nilang umalis. Tinanong niya kung paano niya nalaman ang plano niya, at sumagot siya na nawawala ang isa sa kanyang mga susi sa apartment. Kung talaga niyang gustong tumakas, bakit niya dadalhin ang mga susi sa apartment? Bukod pa rito, ang batang babae. Kahit na hindi niya tinanong kung saan pumunta ang babaeng may ponytail, sinabi mismo ng batang babae na ang babae ay sumakay sa elevator at umalis. Iyon ay sapat na nakakaagaw ng pansin. Sabi ni Kitty, mukhang bobo siya, ngunit siya ay talagang mas matalino kaysa sa kanyang iniisip. Tinanong ng ating protagonist kung bakit niya ginawa lahat ng ito. Ang babae ay tahimik sa isang sandali, hanggang sa magsalita siya at sinabi na siguro naisip niyang nakakainis siya at hindi na makapaghintay na ipadala siya pabalik sa bahay. Ngunit hindi talaga niya gustong umuwi. Ang kanyang ama ay diretso mula sa trabaho, patungo sa bahay ng babaeng iyon. Wala siyang pakialam sa kanya. Dati ay kasama siya paminsan-minsan, ngunit ngayon halos hindi na siya nakikipag-usap sa kanya. Kaya naiintindihan ni Howard. Hindi nakakagulat na tumakas siya mula sa bahay. Ang gusto lang niya ay pansin. Tulad ng bawat teenager, tama. Naniniwala siya na ang ilan sa pagmamahal ng kanyang ama sa kanya ay kinuha ng estrangherang babae. Si Kitty Chen ay umiiyak sa harap nila, at pagkatapos ay inilagay ni Howard ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Tumigil siya sa harap niya, huminga ng malalim. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi siya nasa posisyon na husgahan ang pribadong buhay ng kanyang ama, ngunit ikinalulungkot niya ang lahat ng ito. Gayunpaman, kapag siya ay naiinis, pupunta siya sa kanyang bahay. Sinasabi niyang ang bahay niya ay bahay din niya. Kailangan lang niyang mangako na hindi natatakas muli. Ngumiti ang babae at sinabing mangako siya. Kaya, ang kwento ay nagpapatuloy, at tayo ay nasa malaking gusali ng Gloria Company. Nandoon si Howard sa kanyang mesa na nag-iisip na nagdagdag sa kanya si Sharon Yang sa WhatsApp, ngunit hindi siya nakipag-usap sa kanya. Sa katunayan, si Howard ay nakikipag-chat sa kanyang assistant tungkol sa kooperasyon sa pagitan ng dalawang kumpanya.
Ang proyekto mismo ay maayos ang takbo, ngunit ang pakikitungo kay Sharon ay medyo kakaiba. Paminsan-minsan siya ay masigasig, at paminsan-minsan ay malamig. Siya ay isang hindi mahulaan na babae. Ngunit sa kabila ng lahat, ang talagang mahalaga ay ang 2003 noodle stand ay sumisikat. Ang mga customer ay patuloy na dumarating, at tuwing gabi ay may pila upang kumain sa kanila. Isa sa mga gabi, napansin ni Howard na maraming babaeng customer ang umiinom ng iced tea, kahit na hindi sila nagbebenta ng iced tea roon. Bumibili sila ng iced tea mula sa ibang stand at iniinom ito habang kumakain ng kanilang noodles. Nagbigay ito ng ideya kay Howard na magsimulang magbenta ng kanilang sariling iced tea kasama ng noodles. Bakit hindi? Sabi ni Josh na hindi niya alam kung paano gumawa ng iced tea, ngunit maaari nilang subukan, di ba? Kaya't mabilis na dumating ang promosyon sa 2003 stand, bumili ng isang bowl ng noodles at makakuha ng free iced tea. May tatlong mga lasa na maaaring pagpilian. Sa palagay ni Howard, ang mga lasa ng tsaa na ito ay masyadong sosyal para sa kanyang panlasa. Ngunit hindi niya maaaring ibenta ang mga bagay batay sa kanyang sariling opinyon. Pinahahalagahan niya ang mga opinyon ng kanyang mga customer. At kung iyon ang gusto nila, iaalok niya ito. Sa sandaling iyon, puminto ang isang kotse sa kalye ng mga food truck. Lahat ay nakatingin na dahil ito ay isang marangyang kotse ng isang mayaman na tao. Sinabi ni Josh sa bida na ito na ang pangatlong beses sa linggong ito, na ang kotse ay huminto sa kanilang tindahan at umorder ng isang mangkok ng noodles. Iniisip ni Howard kung ito ay isang tapat na customer. Lumapit siya sa kotse at kumatok sa bintana. Bumukas ang bintana, at nakita natin ang isang babae sa manibela. Binati siya ni Howard at pinasalamatan siya sa pagkain sa kanilang tindahan. Pagkatapos ay sinabi niya ang tungkol sa mga bagong inuming kanilang inaalok doon. Tinatanong kung gusto niya ng tikim. Gusto nila ang feedback mula sa isang tapat na customer. Humingi ng paumanhin ang babae at sinabi na nagmamadali siya dahil may meeting siya. Sinabi ni Howard na okay lang, at pagkatapos ay tumalikod na humihingi ng paumanhin para sa abala. Ngunit may isa pang boses, sa pagkakataong ito ay pamilyar, na nagsabing walang problema. Magkakaroon siya ng maraming oras pagkatapos ng meeting. At baka makapunta siya at tikman ang inumin kapag natapos na ito. Lumiko si Howard, at sa sandaling iyon, nagsimulang bumaba ang bintana sa likod. Nabigla ang bida nang makita niya si Sharon Yang, nakaupo sa likod ng sasakyan. Ngumiti siya sa kanya, na tila nakasuot ng beach clothes. Pagkatapos ay tinanong kung may inumin siya para sa kanya. Sinabi ni Howard, syempre, narito na, at ibinigay sa kanya ang mga inumin. Nagkabanggaan ang kanilang mga kamay sa sandaling iyon, at naisip lamang niya kung gaano kalambot ang kanyang balat. Pinasalamatan siya ni Sharon para sa mga inumin at tinikman ang isa mismo. Sinabi niyang kamangha-mangha ito at tinikman ang iba. At pagkatapos ay nagsimula siyang magbigay ng kumpletong feedback sa lasa ng bawat inumin. Naisip ng katulong na kakaiba ito. Hindi kumakain sa labas si Miss Yang, at sa linggong ito lamang. 3 beses na siyang kumain ng noodle sa kalye. At ngayon ay tumatanggap pa siya ng mga inumin mula sa kalye. Iniisip niya kung may alak sa mga inumin. Dahil mukhang namumula ang mukha ni Sharon. Pagkatapos ay binalaan siya na malapit nang magsimula ang meeting. Pinasalamatan siya ni Howard para sa feedback at binigyan siya ng higit pang mga inumin ng libre. Pinasalamatan siya ni Sharon at pagkatapos ay umalis sa kanyang marangyang kotse. Hindi talaga alam ni Howard kung ano ang iisipin, ngunit sa isang banda, siya ay nasiyahan. Sa loob ng kotse, nakita natin si Sharon. Iniisip ang nangyari. Nagbigay siya ng kanyang karaniwang malamig na ngiti. Ngunit pagkatapos ay huminto hanggang sa nagsimula siyang tumawa ng malakas. Napansin ito ng katulong at natuwa. Dahil si Miss Yang ay palaging seryoso. At ngayon ay nandyan siyang tumatawa. Pagkatapos ng gabing iyon, nakita natin na si Sharon ay nagkaroon ng inisyatiba. At nagpadala ng mensahe sa bida sa WhatsApp. Sinabi niyang lahat ng mga babae sa kanyang kumpanya ay nagustuhan ang kanyang iced tea at gusto pa ng higit pa. Dapat siyang magbigay ng higit pang mga sample, upang maipamahagi pa ito sa iba at makakuha ng higit pang feedback. At sumagot si Howard na natanggap ang mungkahi. Para sa pagtatrabaho ng husto sa survey na ito, siya ay nararapat sa diskwento sa susunod na kakain siya sa kanyang tindahan. At nagpadala siya ng sticker. Isa sa mga teenage na nagpapahiwatig ng crush, alam mo na. Nakikita ni Howard ang kanyang mensahe at iniisip ang parehong bagay. Parang siya ay isang teenager na nagpapahiwatig ng pagtingin sa kanya. At nagsasalita ng mga teenager. May isang bumisita kay Howard ng gabing iyon. Siya iyon, si Kitty, na sinasabing nandyan siya para maghapunan kasama sila.
Medyo naghihinala ang bida. Tinanong niya kung bisita lang siya o tumakas na naman sa bahay. Sinabi niyang hindi. Ang hapunang ito ay para ipagdiwang dahil sa wakas ay nakipaghiwalay na ang kanyang ama sa babaeng iyon. Lubos na nalito si Howard. At pagkatapos ay sinabi niya na lihim niyang kinunan ng video ang babae na nakikipag-ugnayan sa isang random na lalaki. At ipinakita ito sa kanyang ama at naghiwalay sila kaagad. Nakikipag-date lamang siya sa kanyang ama dahil sa pera. Ngunit sa huli, mayroon siyang ibang lalaki. Sinabi ni Kitty kay Howard na ang mga lalaki na katulad niya ay paborito ng mga babaeng katulad niya na gawing tanga. Ngunit sa palagay ng bida ay hindi siya tanga. Well, kung ganoon nga, magpapatuloy ang kwento. At sa isang magandang gabi, sinabi ni Howard kay Josh na ay pack up lahat ng bagay. Upang makauwi na sila pagkatapos ng pagtatrabaho ng husto. Nang biglang may kotse na mabilis na dumaan sa kalye. Sa harap ng 2,003 noodle stand. Nakatayo silang dalawa at nakatingin, pagkatapos bumukas ang pinto. Isang babae ang nagsimulang bumaba. Si Sharon iyon, na tila medyo lasing, tinatawag si Howard. Siya ay ganap na nalilito. At pagkatapos ay sinabi niyang salamat na nandyan siya dahil medyo lasing siya. At hindi talaga niya alam kung paano siya uuwi. At pagkatapos ay tinanong niya kung pwede ba siyang ihatid. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ni Kitty na may ilang mga babae na matigas sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit kumikilos na parang mahina at marupok kapag gusto nila ang isang tao upang pukawin ang proteksyon na damdamin sa lalaki. Sinabi ng sweet na si Kitty kay Howard na mag-ingat sa mga babaeng minsan ay mabait sa kanya. At minsan nawawala. Ang taong tunay na nagmamahal sa kanya ay laging magiging mabait sa kanya. Ngunit ang mga madulas na babaeng ito ay iba. Ginagawa nila ang lahat upang manipulahin ang tao at magkaroon sila sa kanilang kamay upang gawin ang anumang gusto nila. Sinabi ni Howard na tatawag siya ng Uber para sa kanya. At tinanong ni Sharon, paano kung pervert iyon? Kaya't nag-isip siya ng sandali at sinabi na pwede siyang magtanong sa kaibigan na maghatid sa kanya pauwi. Sinabi ni Sharon na may ilan siyang mga business partner, ngunit halos walang mga kaibigan. Ang bida, nauubusan na ng mga pagpipilian. Tinanong kung hindi ba siya natatakot na baka may gawin ito sa kanya sa daan. Pagkatapos ay sumagot siya na kung siya ay masamang tao, agad na siyang pumayag na ihatid siya, di ba? Well, checkmate. Nanalo siya sa argumento. Sinabi niyang hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit mula nang unang nakita niya siyang pamilyar. Parang matagal na silang magkakilala. Nagsimula mag-isip ang ating Sherlock Holmes kung ang mga duplicate na nilikha at dinala sa virtual world of dreams ay nananatiling konektado sa totoong tao sa ilang paraan. Pagkatapos ng laro, may natitirang impresyon ba ang mga tao? Sa kanilang naranasan o ganoon ba? Ngunit sa sandaling iyon, lumapit siya sa kanya, ngunit pagkatapos ay nadulas at nagsimulang bumagsak. At nahuli siya ng ating bida at iniligtas siya. Naramdaman niyang napakagulo ng tungkol sa kanya. Sa panaginip, palaging sinusubukan ni Sharon yang na magmukhang kumpiyansa at makapangyarihan sa harap niya. Ngunit sa totoong buhay, siya pa rin ay isang babae. Tinawag ni Little Kitty si Howard na tanga, sinabing huwag magpapatanggal sa kanyang trick, ngunit itinulak niya. Ito palayo. Sa sandaling iyon, mas malakas ang ibabang ulo. Well, pagkatapos ilagay siya sa kotse, nandyan siya nakahiga sa likod na upuan, natutulog ng mahimbing. Matapos malasing, tinitingnan niya ito ng malapitan at pagkatapos ay inactivate ang GPS ng kotse. Tinitigan niya ulit siya at sinabing okay lang. Iuuwi niya siya. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang kotse sa harap ng pinakamalaking gusali sa pinakamahal na residential area ng lungsod. Pati si Howard ay humanga nang makita iyon. Pumasok siya sa apartment ni Sharon, bitbit siya sa kanyang likod, at lalo siyang humanga. Talagang napakaluho ng bahay, puno ng mga mamahaling bagay at mayayamang dekorasyon. Iniwan niya siya sa sofa, at pagkatapos ay bumaliktad si Sharon, umuungol na parang may gustong sabihin. Sa sandaling iyon, nakita ni Howard kung gaano kaperpekto ang katawan niya. Talagang napakaganda ni Sharon. Sinabi niya na nauuhaw siya, kaya bigla siyang nagising at sinabing dadalan niya agad ito ng tubig. Kaya nagdala siya ng tubig at sinabing dahan-dahan lang sa pag-inom. Pero sa halip, nilulun niya ito ng mabilis at nauwi sa pag-choke at natapon ng baso ng tubig. At nakita ni Howard na basang-basa ang kanyang damit, syempre. Natarante siya at nagsimulang maghanap ng tuwalya hanggang sa makakita siya at bumalik. Pero pagbalik niya, nakita niya si Sharon na nagbubukas ng sariling damit, sinasabing gusto niyang maligo dahil malagkit ang pakiramdam ng kanyang balat. Huminto si Howard at huminga ng malalim, saka tinakpan siya. Pagkatapos niyang mukhang mas relaxed na. Nagre-relax na rin siya at umupo sa tabi niya, saka tinanong kung bakit siya nalasing ng ganon.
Sabi ni Sharon na galing siya sa isang business dinner. Puro toast ang mga kliyente at hindi niya kayang sirain ang mood. Sabi ni Howard na akala niya boss siya, pero sabi ni Sharon na napaka-importante ng mga kliyente. Hindi niya kayang masaktan sila. Tahimik siya sandali, saka tinanong kung mahirap ba magpatakbo ng kumpanya tulad ng sa kanya. Tiningnan siya ni Sharon at sinabing sa tingin niya ay isa siyang kilalang executive, di ba? Pagkatapos ng lahat, bata pa siya at boss na. Tila may lahat na siya. Pero ang totoo, kapag ang kumpanya ay nasa krisis, napipilitin siyang manatiling kalmado. At kapag maganda ang takbo ng kumpanya, kailangan din niyang manatiling kalmado. Hindi marami ang mga taong mapagkakatiwalaan niya. Madali siyang pagtataksilan ng mga tauhan at kliyente niya kapag may mas magandang alok ang kompetisyon. Dahan-dahan siyang bumangon, at sa sandaling iyon, nabuksan ang kanyang damit, iniwan ang bra niya na kitang-kita. Pero wala siyang pakialam, patuloy lang sa pagsasabing ang buhay niya ay parang naglalakad sa alambre. Babagsak siya sa bangin kung hindi siya sapat. Sa malalim na hukay na iyon, takot ang mga tao sa kanya. Walang tunay na loyal sa kanya. Wala siyang ligtas, wala siyang lugar sa mundo ng Haven. Tahimik si Howard habang nakikinig sa kanya. Iniisip niya na sa panaginip, hindi siya lubusang pinagkatiwalaan ni Sharon Yang. At ngayon nauunawaan niya kung bakit. Nagdulot ng takot sa kanya. Ang takot na hindi makapagtitiwala sa kahit sino. Ang takot na kailangang mag-isa lagi. Humihingi siya ng paumanhin sa kanya. Sinasabi niyang napaka-cruel niya sa kanya. At sa sandaling iyon, nagulat siya. Nagtataka kung bakit sinabi niya iyon. Iniisip kung tungkol ba ito sa pagtraidor sa kanya sa laro. Lumingon siya sa kanya at tinawag ang pangalan niya. Nagsisimulang bumilis ang tibok ng puso ng bida. Tinawag niya ulit ang pangalan niya. Parang gusto niyang sabihin ang isang bagay. Iniabot niya ang kamay sa kanya. At pagkatapos ay hinawakan ang balikat niya at sinabing gusto niyang magsuka. At dito nagtatapos ang kabanata. Kasama si Sharon Yang na sumusuka sa banyo ng kanyang apartment. Talagang gusto ni Howard na hawakan siya sa balikat at tanungin kung naaalala ba niya ang nangyari sa panaginip. Pero pagkatapos sa muka, tuluyan siyang natapos. Nakipag-usap siya sa kanya ng ilang beses at sinubukang alamin kung may alam ba siya. Pero lagi niyang iniiwasan ang tanong at sinasabing sobrang lasing siya noong gabing iyon. At hindi maalala ang nangyari. Hindi mapigilan ni Howard ang pag-iisip kung ang Sabrina at Sharon na nakausap niya sa panaginip ay totoo o mga kopya. Pero gayunpaman, patuloy ang kwento na magkatabi silang dalawa. Isang lalaking nakatingin sa kanila. Isang lalaking nakasuot ng suit, malamang isang executive, mukhang inis at diretso siyang tinitingnan ni Howard. Ang lalaki ay may suot na mamahaling relo, mas magarbong branded na sapatos, at mayroong napakaayos na buhok. Pero mukhang inis pa rin siya sa kung anong bagay. Iniisip lang ni Howard ang sarili niyang negosyo. Pagkatapos humingi si Sharon ng pahintulot na ipakilala sila. Ang lalaking nakasuot ng suit ay si Leo Zhang. Ang kanyang ama ay isa sa pinakamahalagang kliyente ng kumpanya niya. At ito ang kanyang nobyo, si Howard Chen. Binati ni Howard ang lalaki na medyo nag-aalanganan. Pero ang lalaki ay binaliwala ito, simpleng tinanong si Sharon kung bakit hindi pa siya nabanggit tungkol sa lalaki na ito sa kanya dati. Nagtataka si Howard kung ano ang problema ng lalaki. At sinabi ni Sharon na ang taong kasama niya ay kanyang personal na bagay at mas gusto niyang hindi ito pag-usapan. Naiinis na ang lalaki at patuloy na tinatitigan ang bida. Hanggang sa kinuha ni Sharon ang kanyang mga gamit at nagsimula silang lumayo. Sinabi niya sa lalaki na mayroon na silang plano para sa araw na iyon at nagpaalam sa kanya. Pinanood ng lalaki ang kanilang pag-alis na naka-cross-arm. Parang magkasintahan. Hindi maintindihan kung bakit ang isang babae tulad niya ay kasama ang isang lalaki tulad niya. Lumipas ang ilang panahon at patuloy na naglalakad ang dalawa sa mall na parang magkasintahan. Sinabi ni Sharon na talagang inis siya sa lalaking iyon. Lagi siyang may dahilan tungkol sa trabaho para istorbohin siya. Kung hindi lang dahil ang kanyang ama ang pinakamalaking kliyente ng kanyang kumpanya, matagal na niyang sinabihan na magpatuloy na ito sa impyerno. Nagpasalamat siya kay Howard sa pagtulong sa kanya. Kung hindi, hindi siya titigilan ng lalaki. At naalala niya ang sandali na nasa trabaho siya at nakatanggap ng mensahe mula kay Sharon sa WhatsApp na humihiling na tulungan siya. Gayunpaman, naayos na ang lahat. Pero patuloy silang naglakad sa mall na magkakapit-bisig na parang magkasintahan. Hanggang sa bitawan ni Howard ang kanyang braso at sinabing, "Okay na, naloko na nila ang lalaki. Kaya kailangan na niyang bumalik sa trabaho." Tinanong niya kung maaari ba siyang magpalipis ng araw sa kanya. Kung hindi siya pumayag, iiyak siya roon mismo. Iniisip ni Howard na parang bata siyang kumilos. Hindi siya mukhang parehong tao na nakasama niya sa panaginip.
Maraming mga bahagi ang babaeng ito na hindi niya alam. Sinabi niya sa kanya na makakatanggap siya ng babala kung magpapahinga siya sa natitirang bahagi ng araw. May sarili na siyang kumpanya ngayon. Maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Pero ang layunin niya ay magkaroon ng isang restaurant. Pero sa ngayon, ang mayroon lang siya ay isang street stall. Kailangan pa niya ng pera mula sa regular na trabaho. Sumang-ayon siya at sinabing ambisyoso siyang tao. Pagkatapos sinabi niya na aalis na siya at nagpaalam. Pinanood niya siyang lumayo. At hindi niya mapigilan ang sarili. Saka sumigaw na bibilhin niya ang kanyang araw ng pahinga. Lumingon siya, iniisip na maling narinig niya. At sinabi niya, aktwal na 10 beses ng kanyang sahod para magpalipas ng araw sa kanya. Paano naman iyon? At, well, hindi natin. Ang matigas na bida ang tatanggihan iyon, di ba? At nandyan na sila, kumakain sa isang restaurant. Masayang masaya si Sharon. Sinasabing napakasarap ng pagkain doon, habang siya ay parang, oo, napakasarap. Pero sa loob, nagtataka siya kung bakit siya mukhang masaya na magkasama sila. Mga kaibigan ko, ilang panahon ang lumipas. At nandito na tayo sa katapusan ng taon, bumabalik sa Big Glory Company. Nakikita natin na sa opisina ng direktor, tinatanong ni Sabrina kung talagang gusto niyang magbitiw, at sinasabi ni Howard na oo. Ang dalawa ay tahimik ng sandali. Iniisip ni Howard na ang noodle stand na 2,003 ay lumalago ng husto at ang kinikita niya doon ay halos kapareho ng sa Big Glory Company. Panahon na para ay devote niya ang lahat ng kanyang oras at enerhiya sa sariling negosyo. Sinabi niya kay Sabrina na inirekomenda niya si Donald, ang kanyang kaibigan, na pumalit sa kanya. Siya ay isang masipag na tao na laging nasa galaw katulad nila at napakamapagkakatiwalaan. At sa huli, sinabi niya na hindi niya hahayaang maapektuhan ang kumpanya sa kanyang pag-alis. Tinitingnan siya ni Sabrina ng maigi. Siya nga talaga ay aalis. Bumabalik ang mga alaala ng pangarap sa kanyang isipan, ang pagmamahala na kanilang naranasan. Alam niyang isa lang itong pangarap, ngunit kahit ganoon, ang pag-alam na aalis siya ay parang may humihigpit sa kanyang puso. Kung hihilingin niya na mananatili ba siya? Tinatanong niya kung mayroong bagay na hindi siya masaya. Ito ba ay ang sweldo? O ang mga gawain? Hindi ko alam. Sabi ni Howard na wala. Masaya siya sa lahat ng bagay. Habang iniisip niya na habang siya ay empleyado ng iba, hindi niya kailanman magagawa ang buhay na gusto niya at mabibili ang mga bagay na palaging gusto niya. Tinatanong niya kung anong kumpanya ang kanyang papasukan ngayon at sinasabi niya na magsisimula siya ng sariling negosyo. Palagi niyang iniisip na mas mabuti ang magtrabaho para sa sarili kaysa maging empleyado ng iba. Habang sinasabi niya ito, iniisip niya kung mayroon ding mga alaala si Sabrina ng pangarap. Mayroon ba siyang pagkakataon kung ligawan niya siya? Ngunit sa realidad, hindi ito mahalaga. May malaking din nakikitang pagitan sa pagitan niya at nila. Isang malalim at nakakatakot na bangin. Kapag iniisip niya ito, lumalabas lahat ng kanyang mga insecurities. Nang siya ay kumakain ng tanghalian kasama si Sharon, tinanong niya kung bakit isang magandang babae tulad niya, na marahil ay mayroong maraming manliligaw na kapareho ng kanyang antas sa lipunan, tinawag ang tulad niya upang lumabas. Sinabi niya na magkaroon siya ng tiwala sa sarili. Maaaring hindi niya pinagkakatiwalaan ang sarili, ngunit kailangan niyang magtiwala sa kanyang panlasa sa mga lalaki, at iniisip niya na siya ay kamangha-mangha. Iniisip ni Howard na mula pagkabata, wala talagang pumuri sa kanya sa anumang bagay. Sa katunayan, palagi siyang ikinumpara ng kanyang mga magulang sa ibang mga lalaki. Mga bagay tulad ng, ang anak ng kapitbahay ay pumasa sa pampublikong eksaminasyon habang ikaw ay wala. Walang sino man ang talagang ipinagmamalaki siya. Sa katunayan, siya ay kinikritiko dahil hindi siya kasing galing ng iba. At unti-unti, nagsimula siyang isipin na totoo ito, naisip na ang ibang tao ay mas superior sa kanya. Nanatiling tahimik si Sabrina. Iniisip niya kung iniisip ni Sabrina na siya ay baliw sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng lahat, mahirap para sa isang tao na magsimula ng sariling negosyo. Huminga ng malalim si Sabrina, pagkatapos ay sa wakas sumagot. Sinabi niya na kung ang gusto niya ay magbukas ng sariling negosyo, kailangan niyang gawin ito, magtiwala sa sarili, at pagsikapan ito. Nabulabog si Howard. Hindi niya talaga akalaing magagawa niya ito. Nagpasalamat siya kay Sabrina. Iyon ang motibasyon na kanyang hinahanap. Gusto niyang maging mas mahusay at mas mahusay, hindi lamang upang patunayan sa iba kung ano ang kaya niya, kundi upang patunayan sa sarili na hindi siya mababa sa kahit sino. Dito nagtatapos ang video ngayon, mga kaibigan.